Magandang buhay sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ginoong Joey. Ngayon ay pag-uusapan natin ang aking book report sa asignatura pagbasa. Ngayon ay simulan na natin. Dito naman ay tatalakayin natin ang may akda, maikling buod sa kwento, mga pangunahing tauhan, tema ng aklat, estilo ng pagsulat, ang aking personal na reaksyon at ang conclusion. Ang pamagat ng aklat na aking napili ay ang Harry Potter and the Philosopher's Stone na isang nobelang pantasya na isinulat ni J.K. Rowling. Ito ay kinikwento ang buhay ni Harry Potter na isang batang ulila na lumaki sa piling ng kanyang mga abusong tiyahin at tiyuhin. Ang taon naman ng pagkakalathala ay taong 1997. Ngayon naman ay dadako na tayo sa impormasyon tungkol sa may akda. Si J.K. Rowling ay isang kilalang British na manunulat na sumikat dahil sa seryeng Harry Potter. Sa kabila ng mga hirap na kanyang dinanas, ay bago maging matagumpay, nagpatuloy siya sa pagsusulat at hindi sumuko sa kanyang mga pangarap. Dahil sa kanyang mga akda, lalo na ang Harry Potter, nakatanggap siya ng maraming parangal at naging inspirasyon ng mga bata at matatanda sa buong mundo. Ngayon naman, pagkatapos ng may akda, dadako na tayo sa buod ng aklat. Ipinapakita sa buod ng aklat ang paglalakbay ni Harry Potter mula sa pagiging isang ordinaryong bata patungo sa pagtuklas ng kanyang tunay na pagkatao bilang isang mangkukulam. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa Hogwarts at pakikipagsapalaran laban kay Lord Voldemort, na ipapakita ang kahalagahan ng tapang, pagkakaibigan at paggawa ng tama kahit sa harap ng panganib. Kilalanin naman natin ang mga tauhan at kanilang mga papel. Ang mga tauhan sa aklat ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng kwento. Si Harry Potter ang pangunahing tauhan na kumakatawan sa tapang at kabutihan, habang si Lord Voldemort ang sumisimbolo ng kasamaan at kasakaman sa kapangyarihan. Sina Ron Weasley at Hermione Granger ay nagpapakita ng tunay ng pagkakaibigan at pagtutulungan. At si Albus Dumbledore naman ay nagsisilbing gabay at simbolo ng karunungan. Dadako na tayo sa estilo ng pagsusulat ng may akda. Ang aklat ay gumagamit ng madali at masining na wika kaya madaling maunawaan ang mga mambabasa. Ang paraan ng pagkukwento ay nasa ikatlong panauhan at gumagamit ng mga teknik tulad ng foreshadowing, symbolism at mga elementong pantasya na nagpapasigla ng kwento. Pagkatapos niyan ay dadako na tayo sa tema ng aklat. Ipinapahatid ng aklat ang mensahe na mas mahalaga ang kabutihan, pagmamahal at paggawa ng tama kaysa sa kapangyarihan. Ipinapakita rin ito ang mga isyong moral tulad ng diskriminasyon, pag-abuso sa kapangyarihan, at kahalagahan ng pagkakaibigan at sakripisyo, lalo na sa pagpili ng tama kahit ito'y mahirap. Ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo ang aking reaksyon sa aklat na ito. Nagustuhan ko ang makulay na imahinasyon at mahalagang aral ng kwento, kahit na may ilang bahaging mahaba ang paglalarawan. Mula sa aklat, natutunan ko ang pagiging matapang, mabuti at pagpapahalaga sa pagkakaibigan. May ugnay rin ang kwento sa kasalukuyan dahil sa mga isyu ng diskriminasyon at maling paggamit ng kapangyarihan, lalo na sa sakripisyong ipinapakita ng magulang ni Harry Potter bilang simbolo ng tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng lahat ay dadako na rin tayo sa aking conclusion sa aklat na ito. Sa pangkalahatan, ang Harry Potter and the Philosopher's Stone ay isang kahangahangang nobela na pinagsasama ang pantasya, pakikipagsapalaran at mahalagang aral sa buhay. Pinapakita ng aklat na ang kabutihan, pagmamahal at tamang pagpili ang tunay na sukatan ng lakas ng isang tao. Dahil sa malinaw na mensahe, kapanapanabik na kwento at makabuluhang aral, maaaring irekomenda ang aklat sa mga mambabasa, lalo na sa mga kabataan. Ang sanggunian naman sa aklat na ito ay kabilang dito ang mismong aklat ni J.K. Rowling at mga online na article
artikulo na nagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa may akda at sa akda upang mas maging tama at kapanipaniwala ang nilalaman ng ulat. Yun lang po at maraming salamat.